Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa lahat ng masugid mong taga-subaybay. At salamat po in advance kung mapipili mo ang aking liham na maitampok sa inyong YouTube channel. Ang pagsulat po sa inyong bulwagan ay hindi madali dahil alam ko po na marami pa ang mga nagpapadala na nagnanais na maitampok sa inyong programa. Kuya Bari, tawagin niyo na lang po akong Meli. Ito po ay tunay kong pangalan. Ngunit ang mga lugar na aking babanggitin, tao o kaganapan ay akin na lamang pong itatago para na rin sa pribadong buhay ng bawat karakter sa ilalahad kong kwento. Sa taong 1977, ako po ay 24 na. Masasabi ko po na may ibubuga din po akong ganda, Kuya Bari. Ang porma ko sa dekada 70 ay hindi rin pahuhuli sa ibang kababaihan na nagagandahan sa panahong iyon. Sa unang bahagi ng dekada 70, nagsimula na noon na iwanan ng mga kababaihan ang mga mini dress na kung tawagin noon para sa mas disenteng damit tulad ng maxi skirt. Ang mga vintage na damit mula sa Victorian era ng kanluran ay naging tanyag din dahil sa mga mahabang manggas, sintas at kwelyo ay naging tanyag sa mga damit sa panahon ko. Kahit itanong niyo po sa mga lolo at lola ninyo, ito na ang pinakatanyag na estilo noon. Dahil sa angking kong karisma ay marami pong nanliligaw sa akin. Marami ang nagpaparamdam ng kanilang mga damdamin. Ngunit sa panahong iyon, masyado po akong pihikan at hindi rin ako basta-basta nakikipagkaibigan. Lalo na at hindi ako masyadong gumagala sapagkat bali-balita sa aming bayan ang tungkol sa mga naglalabasang aswang. Hindi naman po ako nagpapaniwala masyado sa ganoong kwento. Kasi po para sa akin, wala nang masasama pa sa mga taong may masasamang pag-iisip na hindi takot gumawa ng mga bagay na napakasama. Ngunit naisip kong mainam na rin ang mag-iingat dahil wala namang masama kung sumunod sa magulang. Tuwing linggo noon, nakaugalian na namin ang magsimba. Iba pa ang mga kababaihan sa panahon noon, Kuya Bari, dahil bestida ang aming kasuotan at may belo kaming nakapatong o takip sa aming ulo na kulay puti. Habang naglalakad kami, may isang matandang nakatingin sa akin. Hindi ko mawari kung siya ba ay babae o lalaki dahil nasa malayo lang siya at nakatanaw ito sa akin. Hindi ko lamang siya pinansin dahil baka trabahador lang ito ng tubo or sugarcane sa banyagang salita. Sa panahon kasi noon, ang ekonomiya ng Negros sa taong 1,950 hanggang sa 1,980 ay nakadepende sa angkat ng industriya ng asukal. Ito po kasi ang pangunahing kabuhayan ng mga taga-Negros Occidental. At hindi lahat ng naninirahan dito ay mapalad dahil mahirap lang talaga ang buhay sa bayan namin. Ganun pa man, ang mga tao sa aming bayan ay masasabi mong mga tao na sa kabila ng hirap ay makikitaan mo sa kanila ang mabuting pakikitungo sa kapwa. Hindi kami nabibilang sa mga sobrang mayayamang pamilya, ngunit masasabi kong isa rin kami sa mga prominenteng pamilya dahil may negosyo rin kaming mga tubo. Hindi nga lang kasing lawak ng iba, pero ayos na rin na makakatulong kami sa nangangailangan ng trabaho. Mabait kasi ang aming mga magulang sa panahong iyon, pero ika nga, kahit gaano kakabuti ay gagawan ka pa rin ng masama ng mga taong naghahangad ng masama. Habang naglalakad kami pa uwi, namataan ko ang isang matanda na sunod ng sunod sa amin. Sinabi ko sa aking mga kapatid na panay ang sunod ng matandang ito sa likod namin. Ngunit nang kanilang lingunin
ay wala namang taong sumusunod sa likuran namin. Kaya sinabi sa akin ng aking kapatid na lalaki na baka umano na mamalikmata lang daw ako at nagugutom dahil nakalimutan naming mag-agahan bago kami umalis. At dahil nag-iisang babae lamang po ako, ay madalas nila akong napagkakaisahan. Kinagabihan, habang naghahanda na akong matulog, ay nakakarinig ako ng tunog ng tik-tik. Malayo ito, kaya alam kong siya ay malapit lang. Ganun daw kasi Kuya Bari na kapag malapit ang tunog ay nasa malayo ito at kapag malayo naman ay malapit lamang ito. Medyo kinabahan ako, ngunit hindi ko na lamang pinansin ang pagpagpag ng aking higaan. Nasa ganoong akong ginagawa nang biglang kumalabog ang bintana ng aking kwarto na para bang may nambabato. Napaupo ako bigla sa gulat. Hawak ko ang aking dibdib na nabalot ng kaba. Tila tinatambol ito ng 100 tambol. Nakiramdam ako dahil bigla na lamang tumahimik. Nakatitig lang ako sa aking bintana na gawa sa kahoy. Hindi pa kasi uso Kuya Bari ang mga salaming bintana noon. Kadalasan ang mga bintana at ayos ng bahay ay likha sa Spaniard design. Habang nagmumuni-muni ako, ay bigla na lamang binato ang aking dingding ng tila lupa. Napasigaw ako kasabay ng paglundag dahil sa matinding gulat. Bahagyang natahimik ang nambabato. Siguro mayroon pong mga 30 segundo. Maya-maya'y napalundag ako sa sobrang gulat dahil sa isang napakalakas na pagbato na tumama naman sa dingding ng aking kwarto. Nang sunod-sunod na ang pagbato, ay doon na ako sumigaw ng malakas dahilan para dali-daling pumasok ang aking pamilya. Agad-agad na lumapit sa akin si Mama para ako ay aluhin. Tinanong ako ng aking ama kung ano ba ang nangyari. Ani ko sa kanya, may nambabato sa labas ng aking kwarto. Agad naman sumilip ang aking ama sa labas ng aking silid. Ngunit, anya, napakatahimik umano sa labas. Sumilip naman ang aking 2 kapatid na lalaki. At maging sila ay sinabing tahimik lang ang labas. Wala silang nakikita. Nakiusap ako sa aking ina na doon muna ako matutulog sa kanilang silid kahit ngayong gabi lamang. Pumayag naman ang aking ina dahil nakikita niya rin na takot na ang aking mukha. Medyo matagal din akong nakatulog dahil iniisip ko talaga ang nangyari Kuya Bari. Iniisip ko kung sino ang nambabato dahil wala naman akong nalalaman na may kagalit ako. Sa kakaisip ko ay nakatulugan ko na ang aking pag-iisip. Hindi ko na alam kung anong oras na pero bigla na lamang akong nagising dahil sa sobrang init na akala mo nasa gitna ako ng apoy. Hindi ko maintindihan ang aking nararamdaman dahil pakiramdam ko napakainit talaga. Tumatagaktak na ang aking pawis sa init ng paligid. Napabangon ako bigla dahil pakiramdam ko nahihirapan ako sa paghinga. Halos hagilapin ko ang aking abaniko, ngunit hindi ko naman ito makita kung nasaan ba iyon. Bumaba ako sa kama at hinanap ang pinto palabas. Halos himatayin talaga ako sa sobrang init na nararamdaman ko. Hindi ko alam Kuya Bari kung papaano ako nakababa sa sala na hindi man lang bumababa sa hagdan. Tinungo ko ang pintuan nang makita ko ito. Dali-dali ko itong binuksan dahil mukhang hindi ko na kakayanin ang init pa na aking nararamdaman. Pagkabukas ko
Napatakip ako ng mukha dahil sa naglalagablab na apoy na sumalubong sa akin. Nanlaki ang mata ko dahil nasusunog ang aming bahay. Nakikita ko pa ang mga taong nagsisigawan at sinisigaw nilang patayin umano ang mga aswang. Kuya Bari, halos nanlalaki ang mata ko habang tinitingnan ang mga taong binabato ang bahay namin saka sinisigaw na patayin ang mga aswang. Nagsisigaw ako. Halos mapigtas ang lalamunan ko kakasigaw na hindi kami mga aswang. Ngunit tila matigas ang mga taong nais tupukin ang aming bahay. Maya-maya lang, nakita ko sila na hawak ang aking magulang at walang awak na tinusok ng sibat dahilan para mapasigaw ako. Isang malakas na sampal ang dumapo sa aking pisngi. Napabangon ako at nakita ko ang aking mga magulang. Agad ko silang kinapa kung may mga sugat ba sila, ngunit wala akong makita. Tinanong ako ni Mama kung ano ba ang napapanaginipan ko at nagsisigaw ako. Kaya ikinuwento ko sa kanila ang aking masamang panaginip na parang totoong totoo. Kinabukasan, maaga kaming nagtungo sa bayan para mamili ng mga kasangkapan sa pagluluto. Kasama ko ang aking ina at ang aking pinsan na si Melet. Dinaanan namin siya sa kanilang bahay at sinabing gusto ba niyang sa amin muna siya para may kasama ako sa aking kwarto. Hindi naman tumanggi ang aking pinsan. Tsaka isang sakay lang din naman ang pagitan sa kanila at sa aming baryo. Kaya hindi siya mahihirapan umuwi kapag nais niyang makita ang kanyang pamilya. Habang abala kami sa aming pamimili, ay may isang matanda ang nakatingin sa gawin namin. Si Milet ang unang nakapansin sa matanda na tumitingin sa amin. Marahan naman niyang ibinulong na may nakatinging umanong matanda sa amin. Tiningnan ko naman ang gawin ng matanda at parang nagulat pa nga ako dahil nagkasulubong ang aming mga mata. Binawi ko naman kaagad ang aking tingin, saka nagpatay mali siyang hindi ko siya nakita. Hindi ko talaga mawari kung siya ay lalaki o babae ba dahil sa suot niyang itim na damit na may mahabang manggas at may malapad na kaputya. Binaliwala na lamang namin iyon at nagpatuloy sa pamimili. Maya-maya'y mayroon kaming nakita ni Milet na nagtitinda ng hikaw na isang matandang babae. Nagpaalam kami sa aking mama, nagtitingin lamang kami sa mga palamuti sa tenga. Noong pumayag siya, ay agad kaming umalis para tignan ang mga palamuti sa tenga. Masaya kaming namimili ng mga palamuti habang si Milet panay ang sukat ng mga hikaw at kwintas. Panay naman ang tingin sa akin ng tindera at sinabihan pa nga niya ako ng maganda, bagay na akin namang ipinagpasalamat. Nagpatuloy kami sa pagpili ni Milet ng mga palamuti nang muling magsalita ang tindera na napakaganda daw umano ng aking kutis. Naiilang man ay muli akong napangiti at nagpasalamat. Habang abala kami sa pamimili ay nilapitan ako ng isang matanda. Sabay pa kaming nagulat ni Milet nang lumapit siya sa amin. Ito yung matanda na madalas kong makita sa malayo na nakatingin sa akin parati. Bahagya pa nga akong napaatras, Kuya Bari, nang may iniabot siya sa akin. Ayaw ko sanang tanggapin ang bigay niya, ngunit nang kanyang sabihin na ibibigay niya ito bilang regalo dahil kahawig ko umano daw ang yumao niyang anak. Napatingin pa ako bahagya sa kanya at sa kanyang inaabot na isang kahon na kulay mahogani. Medyo may kalumaan na ito at halatang matagal na itong itinago
dahil kupas na ang kulay ng mga laso nitong kulay tanso. Pinagsabihan pa ako ni Milet na wag daw basta-basta tumanggap ng regalo mula sa mga estranghero. Lalo pa at hindi namin ito kakilala at hindi namin alam kung taga saan siya. Noong mapatingin ako sa matanda, medyo piniga ang aking puso dahil sa mga luha nito sa kanyang mga mata. Kaya walang pagdadalawang isip kong tinanggap iyon. Anya pa, naway ingatan ko umano ang kanyang handog at huwag ko umano iwawala. Napatango ako at binuksan ang kanyang iniabot na regalo sa akin. Nang mabuksan ko ay halos namangha talaga ako sa ganda ng isang pares ng hikaw, kwintas at singsing. Kulay pula ang mga bato at ginto naman ang katawan. Napakaganda talaga. Nang isarado ko para sana magpasalamat sa kanya, ay bigla na lamang siyang nawala. Sabay pa kaming nagpalinga-linga ni Milet para hanapin ang matandang iyon. Ngunit wala talaga ito. Tinanong ko pa nga ang tindera kung nakita ba niya ang matanda. Ang sabi niya lang ay umalis na, saka hindi niya kami nililingon pa dahil abala pa rin siya sa pag-aasikaso ng iba niyang mga mamimili. Nagwika pa nga si Milet na mukhang nagalit umano ang tindera dahil hindi na kami nakabili ng hikaw dahil nga sa ibinigay ng matanda sa akin. Hindi ko na lamang pinansin ang sinabi ni Milet at inaya na siyang bumalik na kay mama at baka hinahanap na niya kami. Pagka-uwi namin ay agad kaming pumasok ni Milet sa aking silid. Pinaglagyan ko siya ng maliit na kama na kasya lamang siya katabi ng bintana. Nilinis ko muna ang kanyang pwesto para naman hindi nakakahiya sa kanya. Siya kasi ang makakasama ko sa loob dahil nga sa takot ko sa nangyari noong gabi na pinagbabato ang aking bintana nang hindi ko pa malaman kung sino. Pagkalapag ko ng aking pinamiling mga damit ay agad ko na sinukat ang kwintas at ang mga hikaw. Napakaganda talaga nito, Kuya Bari, at tila ba nilikha talaga ito para sa akin. Lumipas ang mga oras. Mahimbing na kaming natutulog ni Milet nang makaramdam ulit ako ng init. Pakiramdam ko ay sinusunog ako sa sobrang init. Bumangon ako upang kuhain ang aking abaniko, ngunit napakadilim ng paligid. Tinawag ko si Milet, ngunit mahimbing siyang natutulog pa rin. Tila may kumakalusko sa bintana kung saan nakaharap ang aking paanan. Napatingin ako sa gilid ng bintana kung saan naroon si Milet at mahimbing na natutulog. Maya-maya'y napasigaw ako dahil sa bintana ay may isang nilalang na lumilipad. Duguan ang kanyang mga bibig na may matulis na mga ngipin. Nakahawak siya sa mga rehas ng aking bintana at tila aso na gustong mangagat. Pilit niyang pinapasok ang sarili sa rehas pero hindi siya magkasya. Sigaw ako ng sigaw hanggang sa magising si Milet. Agad na lumapit sa akin ang aking dalagang pinsan at agad akong inalo. Pumasok na rin ang aking mga magulang at mga kapatid nang marinig nila ang aking malakas na sigaw. Ikinuwento ko sa aking magulang ang aking nakitang nilalang. Sinilip kaagad ng aking ama ang labas ng aking silid, ngunit wala namang bakas ng kahit sino ang nasa labas na lumilipad. Tanging katahimikan lang ng gabi ang namumutawi sa paligid. Maya-maya'y umihip ang hangin na mas lalong nagpatindi ng aking kilabot. Nanunuot ang lamig sa buo kong katawan na para bang nilalamig naman ako.
Nagkasakit ako. Tinamaan ako noon ng matinding lagnat at lamig. Noong panahong iyon ay nag-aalala na sa akin ang aking mga magulang. Dahil may oras na sumisigaw ako na parabang palagi daw akong may nakikitang nakakatakot na nilalang. Isang gabi, habang inaalagaan ako ni Milet, ay bigla na lamang daw akong sumigaw at tinuturo ang bintana. Sabi ko daw na may matanda sa bintana na nakangiti. Sinasabi ko daw na mahaba ang mga ngipin at may mga dugo-dugo sa kanyang bibig. Sa pag-aalala ng aking mga magulang ay nagpatawag sila ng isang albularyo para ako ay patingnan. At ang sabi naman ng albularyo ay inaswang daw ako ng isang matanda. Nagkatinginan kami ni Milet dahil pareho kami nang naiisip na baka ang matanda na iyon na nagbigay ng regalo sa akin. Hindi lamang kami umimik ni Milet dahil sa takot na balikan kami ng aswang. Dagdag pa ng albularyo na wag daw akong iwanan mag-isa dahil malakas ang aswang na nais akong makuha. Hindi daw ito basta-bastang aswang. Nagbabalat kayo daw ito bilang isang matanda, ngunit hindi rin daw ito nagtatagal sa lupa. Hindi namin nauunawaan kung ano ba ang ibig sabihin ng albularyong iyon na hindi nagtatagal sa lupa. Anya, ibang klase daw ang aswang na ito na nais akong makuha. Wala namang kaming kaalam-alam sa mga uri ng aswang, kaya tinanong ng aking ama kung ano bang uri ng aswang ang nais akong makuha. Sabi sa amin ng albularyo, ito daw ay isang magindara. Ang magindara ay ang mga aswang sa dagat. Ito ay magagandang sirena na kumakain ng lamang loob ng tao. Ang ganitong uri ng mga aswang ay nalalason sa dugo ng mga bata, sapagkat lason sa kanila ang kainosentehan ng mga musmus. Iniisip ko naman kung papaano ba akong nakita ng aswang na iyon. Saka ko palang naalala na nagtungo pala ako sa tabing dagat noon kasama ang aking mga kaibigan. Isang araw, nakita namin ang matanda na umaalagid-alagid sa bahay. Agad siyang pinadampot ng aking ama. Halos kuyugin nga ng mga tauhan ni Papa ang matanda. Napapaiyak pa siya habang sinasabing hindi siya aswang. Ngunit hindi siya tinantanan ng mga tauhan ng aking ama. Itinali siya ng mga ito sa puno. Halos dumugo na ang kanyang katawan, kakahila ng mga tauhan ng aking ama. Agad na pinatawag ang albularyong gumamot sa akin, Kuya Bari, para makita ang matandang iyon. Halos naawa naman ako sa kalunos-lunos na sinapit ng matandang iyon. Na talagang naaawa ako sa kanya, ngunit may bahagi sa puso ko na nagagalit din ako dahil inaswang niya ako. Nang makarating ang albularyo, nagulat siya sa kanyang nakita. Sinabi niyang pakawalan ang matanda na amin namang ikinagulat. Anya, hindi daw yan ang aswang na umaaswang sa akin. Agad naman siyang pinakawalan ng mga tauhan ng aking ama, saka dinala namin siya sa itaas upang gamutin. Naaawa ako sa kanyang sinapit dahil napagkamalan siyang isang aswang. Tinanong ako ng albularyo kung mayroon bang ibinigay sa akin ang matanda. Agad kong kinuha ang kahon na ibinigay sa akin ng matanda at ibinigay sa albularyo. Anya, ang mga regalo na mula sa matanda ang siyang nagpoprotekta pala sa akin. Sabi ng matanda na nagregalo sa akin ng kahon
na kaya niya ibinigay iyon dahil nakita niya sa akin ang itim na aura na nakita niya noon sa kanyang anak. Kinilabutan ako dahil sa aking mga narinig. Dahil isang magindara ang umakyat sa lupa para mambiktima. Nagpanggap siyang isang tindera sa bayan. Hindi nagtagumpay ang magindara na ako ay madala niya sa dagat dahil naunahan siya ng matandang nagbigay sa akin ng regalo. Anya pa ng matanda na isa ang anak niya sa biniktima ng mga magindara. Mahilig silang mambiktima ng mga magaganda dahil ito umano ang magpapanatili ng kanilang kagandahan. Kadalasan din mga lalaki ang kanilang binibiktima at dinadala sa ilalim ng tubig para ihain sa kanilang hapagkainan. Kinahapunan, muling sumakit ang aking tiyan at tila ba may mga oras na naglalakad ako ng wala sa sarili. Mabuti na lamang at nandoon si Milet dahil hindi siya natutulog kababantay sa akin. Halos mamilipit ako sa sakit ng aking tiyan. Sa mga oras ding iyon, Kuya Bari, pinaghahanap ng aking ama ang sinasabing tindera, ngunit wala na ito doon sa pwesto niya. Nagtataka ako dahil sabi ng albularyo at ng matanda ay protektado ako ng laman ng kahong iyon. Ngunit bakit tila palagi kong nakikita ang mukha ng aswang? Muling ipinatawag ang albularyo at sinabi ng aking ama na mukhang hindi totoo ang kanyang sinasabi na protektado ako ng kahon na may lamang palamuti. Tila naguluhan ang albularyo. Anya, wala naman daw siyang sinasabi na ganoon dahil hindi pa naman siya bumabalik buhat noong huli niyang punta. Hinanap niya si Apo para manghingi ng gamot para sa mga inaswang ng magindara. Naikwento din sa kanya ng matandang si Apo na may sinusundan siyang dalaga na niregaluhan ng isang magindara ng isang kahon. Kaya naman halos sumabog ang ulo ko, Kuya Bari, sa nalaman ko na ang dalawang magindara na nagbalat kayo bilang isang matanda upang masiguro na hindi ko itatapon ang kahon. Dahil ito pala ang kanilang ginagamit upang malinlang ako. Ang mga palamuti ay may pabango na siyang naglalason ng aking isip at nang hihipnotismo ito para ako ay makuha nila. Ginamit ng magindara ang mukha noong matandang sumusunod sa akin para iabot ang kahon at magpanggap na ang anak niya ay biniktima ng magindara. Gulong-gulo talaga ako nung mga panahong iyon, Kuya Bari. Ginamot naman ako ng albularyo. May binigay siya sa akin na parang bahay ng suso at sinabing ilagay ko daw ito sa aking tenga habang ginagamot niya ako. Habang ginagamot niya ako ay naririnig ko ang alon na napakalakas at tila hiyawan ng nakakatakot na boses. Humihilab ang tiyan ko at bigla akong nagsuka ng kulay berde. Ayon sa albularyo, naisuka ko na ang lason na totoong regalo ng matandang magindara. At ang bagay na regalo nila ay dinala ng albularyo kay Apo na siyang nag-iingat ng mga kagamitan na nanggagaling daw sa iba't ibang uri ng aswang at saka ito inorasyonan para hindi na muling mabawi pa ito ng mga aswang. Kuya Bari, may kasabihan na minsan ang kagandahang pisikal ay may kalakip na sumpa. Kaya kung maganda ka, ingatan mo nang hindi ka makaimbita ng masasamang nilalang. Alam kong mahirap paniwalaan ang kwentong ito, pero ang payo ko po sa lahat,
totoo man ito o hindi, palagi tayong manalangin sa Panginoong Diyos nang hindi tayo matalo ng mga masasamang elemento. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento at sana po'y maitanghal nyo rin po ito sa inyong channel sa mga susunod na araw. Lubos na gumagalang, Meli. Magandang araw po sa iyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Aurelia. 25 taong gulang at kasalukuyang nakatira sa lugar na tawagin na lang nating Santa Clara. Ito pong kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay tungkol sa aking lola at itatago lang natin siya sa pangalang Celia. Ang karanasang ito ay nakakakilabot na tinuring niyang isang bangungot sa kanyang buhay sapagkat hindi niya ito makalimutan. Bata pa lamang si Lola Celia, nakakita na siya ng hindi kauri nating mga tao o yung tinatawag nating engkanto. Walang pinipiling lugar at oras lalo na kung siya'y mag-isa lamang. Minsan nga may sasabay sa kanya sa pag-aayos at pagsuklay ng kanyang buhok habang nakaharap siya sa malaking salamin. Iyong tipong parang nakikipagkarerahan sa kanya. Hindi lang sa kung ano ang unang makakatapos kung hindi pati na rin sa kagandahan. Pareho silang may matataas na buhok, ngunit itim lang ang sa kanya at kulay puti naman sa kanyang nakikita. Morena po si Celia, samantalang yung isa ay daig pa ang kaputian ng isang harina. Nakasanayan na niya iyon, kaya malabo na sa kanya na matakot sa kanila. Hanggang sa naging 18 taong gulang na po si Celia. Doon na nagsisimula ang pagkabog ng kanyang dibdib na tila ba araw-araw na lang siyang ginugulo nito. Madalas na siya nitong paglaruan at hindi na siya natutuwa doon. Kilala naman kasi siya bilang pinakamahinhin at hindi palalaro na dalagita. Isang araw noon, bandang 10:00 ng gabi, ay may paulit-ulit na kumakatok sa kanyang pintuan. Mag-isa lamang siya noon sa kadahilanang may nilakad ang kanyang mga magulang. Baka umuwi na sila. Bulong niya sa sarili at napagpasyahang pagbuksan ang kung sino mang kumakatok na tila ba nagmamadali at may gustong-gustong ipaabot sa kanya. Maaaring mensahe o hindi. Sa pagbukas niya sa pintuan, tumambad sa kanya ang kanyang ina. Seryoso ang mukha nito. Malayong malayo sa malumanay at malaanghel na anyo. Matulog ka na. Saad nito at kunot noon namang siyang tumango rito. Ilang sandali pa siyang naghihintay ng iba pang sasabihin nito, ngunit wala na. Bagkus ay tinalikuran na siya nito at patungo ito kung nasaan ang pintuan. Nagkibit balikat na lamang siya at isinarado na lang ang pintuan. Ngunit ganun na lamang ang kanyang pangamba nang biglang tumawag ang kanyang ama at sinasabing hindi sila makakauwi sapagkat gabing-gabi na para bumiyahe pa. Takot na takot ang Lola Celia ko noon, Kuya Bari. Hindi rin nagsumbong si Lola Celia sa kanyang ama para hindi na ito magambala pa at mag-alala pa. Kilala niya ang kanyang ama. Kaya nitong umalis kahit na sobrang delikado ng daan, mapuntahan lamang siya at mapakalma. Sa tulong naman ng taimtim na panalangin, nakatulog din siya ng mahimbing. Ilang araw pa lang simula noong naranasan niya ang ganoon, may sumunod na naman. Umaga noon nang tahimik niyang minamasdan ang kanyang ina habang nagluluto ito ng kanyang paboritong ulam na sinigang. Siguro nga'y
napansin siya nito kaya iyon ang dahilan para mapatingin ito sa gawi niya. "O anak, akala ko ba aalis ka?" tanong nito sa kanya. Nagulat siya roon pero ngumiti lamang siya. Oo nga po." May pag-aalinlangan niyang sagot at pumihit patalikod. Isa iyong pagsisinungaling, ngunit ang kanyang pagtalikod ang dahilan ng kabiglaan niya nang may natanaw siyang babaeng nakatalikod sa kanya na kaparehong-kapareho sa kanyang postura. Dahan-dahan niya itong nilapitan sa kabila ng kanyang pagkatakot. Ramdam na ramdam niya ang kanyang pamumutla. May dala pa itong gamit pang eskwela na kapareha rin ng sa kanya. Pati ang ayos ng buhok mula sa likuran ay nasusunod din. Magsasalita pa sana siya pagkatapos niya itong lapitan nang tumingin ito sa kanyang gawi. Tila binuhusan siya ng malamig na tubig sapagkat ang mukha niya'y gayang-gaya nito. Tiningnan nito si Lola Celia ng diretso sa mata habang may ngiting kumukurba sa labi nito. Ngiting hindi niya maipaliwanag na tila may kakaibang ipinapahiwatig at nakakakilabot iyon. Sa takot niya'y napaatras siya at tumingin sa ibang direksyon, ngunit naroon na naman at hindi pa rin naiiba ang aura nito kanina. Gusto na niyang sumigaw, ngunit walang boses ang lumalabas sa kanyang bibig. Namamanhid ang kanyang buong katawan at ang nanginginig na paa lamang ang tanging gumagalaw ng mga oras na iyon, Kuya Bari. "Celia?" tawag ng kanyang ama. Kaya napaiyak na lamang siya sa takot at natagpuan niya ang kanyang sariling nakaharap sa salamin. Napatingin siya sa bandang kusina at kahit anino nito'y hindi na niya nasilayan pa. Napabuntong hininga na lamang si Lola Celia at napakrus ng wala sa oras. "Oh, akala ko ba aalis ka?" tanong na naman ng kanyang ama. Hindi niya alam kung papaano siya napunta sa gilid ng kanyang silid, basta ang nasa isipan niya lang ay unti-unti siyang naglalakad papalayo kung saan siya may nakita kaninang replika. "Ay, hindi na po." Wala sa sarili niyang sagot. Hindi naman talaga siya aalis at wala siyang sinabing aalis siya sa araw ng Sabado. "Oh, naghihintay na si Gerald sa iyo. Kanina pa tawag ng tawag. Di ba nagkausap pa nga kayo? Kilig na kilig ka pa nga eh." Pangangantyaw ng ama sa kanya. Iyon na lamang ang pagtaas ng kanyang balahibo sapagkat sa kanyang isip-isipan, may ibang gumagawa nun. Kagigising niya pa lamang noong nakita niya ang kanyang inang nagluluto. May paminsa-minsahe pa nga siya sa nakaraang gabi sa lalaki na hinding-hindi siya makikipagkita rito dahil hindi niya ito gusto. "Uy, huwag mo paasahin yung tao ha," sabi ng ama niya sa kanya, kaya nag-ayos na agad siya at umalis. Ngunit bago pa man siya makasakay ng motorsiklo, bilin niya na uuwi siya bandang 6:00 na ng gabi dahil iyon ang nasa usapan na nabasa niya mula sa kanyang telepono. Bandang 6:00 ng gabi, habang nagluluto ng hapunan si Cara, ang mama ni Lola Celia, ay may kumatok sa pinto. "Pasok!" saad niya at nararamdaman niya ang kanyang anak sa may likuran niya. Ngunit hindi man lang ito nagmano sa kanya. Bago pa man makapagsalita si Cara ay tinalikuran na siya nito. Napabuntong hininga na lamang siya at napatigil ng pansamantala. Alam kasing ayaw ng lola ko sa Gerald na iyon, Kuya Bari. Kaya ayun, iniintindi na lang ni Cara si Lola Celia, baka nga ito ay totoong napagod sa gala. Sa isip-isip niya,
Sino ba kasing matutuwa sa gala na hindi mo naman gusto ang iyong kasama? Isang linggo na ang lumipas at ganoon na talaga ang trato niya sa kanyang ina. At oo nga pala, pati na rin sa kanyang ama. Pakiwari nga nila'y nagkasala sila kasi minsan na silang pinapalayas sa sariling bahay. Pinutol niyo ang puno ko rito, kaya umalis na kayo. Balakas nitong sigaw sa kanila. Bigla na namang umapoy ang mukha nito sa galit. Sa totoo lang Kuya Bari, hindi nila ito talaga maintindihan. Anak, ano bang nangyayari sa iyo? Hindi ka naman ganito dati ah. Ano yung puno? Anong puno? Nasa bukid yun, di ba? Balita ko, may prutas na iyon. Sagot ng ina sa anak. Ang tinutukoy nito ay ang punong mangga na tinanim ni Lola Celia na aksidenteng naputol ng kanyang ama. Ang sama nyo. Tunay ngang masama kayo. Ayaw ko sa bukid. Gusto ko rito, maganda. Payabong na sana yung puno. Sigaw pa nito at paiyak na. Kilabutan ka sana sa sinasabi mo. Pagputol sa kanya ng kanyang ama at ito ang unang beses niyang nasigawan ang kanyang unika iha. Ngunit kahit gaano man kataas ang boses na ginamit nito, hindi pa rin natitinag si Lola Celia sa kanyang kinatatayuan. Akmang lalabitan sana siya nito nang mapigilan ang ama niya ng kanyang ina sa kadahilanang nakita niya ang kamaong nagpipigil ng suntok. Sige, aalis kami. Naluluhang saad ng kanyang ina. Maunawaing ina si Kara kaya kaya niyang magpaubaya Kuya Bari. Napaiyak na lamang itong tumalikod at hindi niya man lang magawang hawakan si Lola Celia dahil lumalayo ito sa kanya sa tuwing siya'y lalapit para sana yakapin. Umalis sila sa malaking puting bahay na iyon at bago pa man sila makasakay sa kanilang sasakyan nang may isang matandang babae ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Usap-usapan sa kanilang barangay na isa itong dakilang albularyo. Iyong tipong kay Rami na ang ginamot mula sa sakit na hindi normal o kung tawagin natin ay gawa ng mga elementong palaboy-laboy sa ating mundo. May ginamot na rin itong galing sa sanib, biyag-biyagan at pinaghuhumalingan. Ale, mawalang galang na po. Umalis po kayo riyan. Pakiusap ng ama ni Lola Celia sa babae sapagkat nasa harapan ito ng kanilang sasakyan. Magalang itong nakiusap ngunit hindi nito pinansin ang lalaki. Bagkus ay nakatingin ito ng seryoso sa malaking bahay. Kaya lumabas ang mag-asawa sa takot na baka may gagawin itong masama sa kanilang anak. Pareho sila ng paniniwalang baka nga ito ay nagpapanggap lamang na manggagamot sa lugar nila. Sapagkat simula nang ito ay tumira sa kanilang lugar, marami na ang kababalaghang nangyari sa kanila na noon ay normal lang kung susuriin. Uso pa naman ang mga aswang daw noon Kuya Bari. Bago ko po ituloy ang kwentong ito ay may commercial lang muna tayo. Naririto na po ang Kasundo Mugs. Ito po ay personal na dinisenyo ko po para sa iyo kasundo. Ang bawat mug na bibilhin niyo po ay magiging malaking tulong para sa pagpapatuloy namin ng pagbibigay po sa inyo ng libreng kwento at libangan araw-araw. Ang Kasundo Mugs po ay available na po sa Lazada at Shopee. Yung link po ay nasa description ng video ito. Ngayon pa lang po, nagpapasalamat na ako sa iyo kasundo sa pagbili mo ng ating Kasundo Mugs. Maraming salamat po and God bless. Tingnan niyo siya. Malumanay na sabi ng matanda sa dalawa. Nakakakilabot ang tinig na ginamit nito habang iyon ay kanyang tinuran. Napatingin naman sila sa kanilang anak na ngayon ay malumanay na nakatingin sa matanda. Ang bait naman kung makatingin. Pakiwari ko'y
Takot na takot ha. Anak nyo ito, iho, iha? Tanong na matanda sa kanila. At totoo nga, tila nagmamakaawa ang bawat tingin nito sa matanda. Malayong malayo kanina sa halos uusok na ang ilong nito sa galit. Upo nay. Sagot naman ng ina na si Kara sa kabila ng takot na kanyang nararamdaman. Pakiramdam daw niya'y tumaas ang lahat ng balahibo niya sa kanyang katawan dahil sa boses ng matanda. Napailing ang matanda matapos marinig ang sinabi. Hindi niyo siya anak. Mariing bigkas ng matanda at isang ngisi ang kumurba sa kanyang labi habang nakikipagtitigan kay Lola Celia. Ano ho? Ano sabi niyo? Pwede ba, Lola? Umalis na lang po kayo. Medyo may inis sa boses ni Kara. Bigla na lamang tumaas ang dugo niya patungo sa kanyang ulo nang marinig ang mga katagang iyon. Makinig ka, iha. Hindi siya ang anak niyo. Engkanto siya. Hindi siya ang anak mo. Paulit-ulit na bigkas ng matanda sa kanila. Ano ho, engkanto? Hindi ho totoo na may mga engkanto. At anak ko siya. Haka-haka lamang iyon. Hindi po engkanto ang anak ko. Galit na sigaw nito sa matanda na tila isang tigring nanggagalaiti sa kaaway. Ngunit hindi naman pinansin ng matandang babae ang nakakairitang sigaw nito. Sa halip ay kumuha siya ng insenso at inilagay ito sa harapan ng kanilang bahay. Pinaapoyan ito gamit ang isang posporo. May binubulong sa sarili tsaka umalis ng walang paalam. Katahimikan kaagad ang namayani sa kapaligiran. Habang ang ama naman ni Lola Celia ay unti-unti nang naintindihan ang mga kasalukuyang nangyayari sa kanilang pamamahay. Napapansin niya kasi itong hindi na kumakain ng pagkaing may asin si Lola. Palaro-laro na ito at ang lahat ng iyon ay hindi naman talaga ugali ni Lola Celia. Napabaling ang kanilang atensyon sa bahay nila at nawala rin sa pag-iisip ang mag-asawa. Biglang nawala si Lola Celia na parang bula na naging dahilan para mawala ng malay si Kara sa hindi inaasahang pagkakataon. Doon pa talaga niya nakita kung papaano kinuha ng hangin ang buong katawan nito. Dati pa'y hindi ito naniniwala sa mga ganoong bagay dahil gawa-gawa lamang daw ito ng mga tao. Hindi nga siya naniniwala na namatay ang kanyang kapatid dahil kinuha ito kapalit ng kayamanang nakuha ng kanilang ama noong sila ay musmus pa lamang. Para sa kanya, aksidente ang pagkalagot ng hininga nito sa kusina noon at dati nang may hika ito. Nasaan na si Celia, mahal? Tanong ni Kara sa kanyang asawa nang ito ay nagising. Hindi pa rin siya nahimasmasan sa nangyari at pangamba pa rin ang nangunguna sa kanyang damdamin. Nag-aalala nitong tinignan ang kanyang asawa at hinaplos ang buhok. Mahal, sambit nito at biglang napaiyak. Dahil hindi pa rin nila alam kung nasaan na ba si Lola Celia. Kamag-alala, mahanap din natin si Celia. Sagot nito. Bumangon mula sa pagkakahiga si Kara at doon niya lang napagtanto na nasa pamamahay siya ng matandang babae na kausap nila kanina. Natanaw niya kasi ang likuran nito habang may inaasikasong kagamitan sa may lamesa. Mahal, mapapagkatiwalaan ba natin siya? Diretsang tanong ni Kara sa kanyang asawa. Tumango naman ito bilang tugon. Maupo kayo. Magsimula na tayo.
tugon ng matanda bago pa man makapagsalita si Kara. Seryoso ang kanyang mukhang nakatingin kay Kara, kaya napaigik ito ng pansamantala. Tahimik lamang silang nakatingin at isang nakawiwindang na dagundong na tila isang palahaw na kampana ang kanilang narinig, hudyat na nagsimula na ang ritual. Marami itong ginawa at may kulay pula na kandila pa ang nakasindi at maaamoy din ang usok ng insenso. Hindi man naniwala kaagad si Kara ay hindi na ito nangulit pa at taimtim na lamang na nagdasal na sana'y makita pa niya ang kanyang mahal na anak. Naintindihan na rin niya ang nangyayari. Nanalangin na lang din siya na sana'y totoo ang ginagawa ng manggagamot na nasa kanilang harapan at hindi lamang salapi ang hanap nito at takbo ng kanyang utak. Takot pa man din siyang maloko, ngunit dahil sa pagnanais niyang mahanap ang kanyang anak, hindi na siya nagreklamo pa. At isa pa, hindi naman nanghihingi ng malaking bayad ito at kagustuhan ito ng kanyang kabiyak. Itinatak na lamang niya sa kanyang isipan na matatapos din iyon at hindi na sila nito gagambalain pa. Natapos ang sinabing ritual na hindi man lang nagbigay atensyon si Kara sa ginagawa ng matanda. Takbo lang ng takbo sa kanyang isip sa kung ano na ang kalagayan ng kanyang anak at kung saang lugar ito napunta, kung nakakain na ba ito ng maayos at nakatulog ng mahimbing. Noong matapos ang ritual, nagsalita ang manggagamot. Sinabi ng matanda na uuwi na si Lola Celia bukas at sa parke sila magkikita. Ipinagbabawal na rin ng matanda na dalhin ang dalagita sa kanilang malaking bahay at mas mabuting lumipat na lamang sila ng bagong tirahan daw dahil napakalalim ng galit ng sinasabing engkanto sa kanila dahil sa pagkakaputol ng puno. Dagdag pa ng matanda, inutos niya na mas mainam ding magpagupit daw ito ng buhok at hindi na hayaang humaba pa ang sukat hanggang sa kanyang baywang. Kinaumagahan, naghintay na sila sa parke kung saan ang sinasabing direksyon ng matandang babae. Sa isip ni Kara, siguro nga'y tama siya dahil ang kanilang bahay ay napapalibutan ng malalaking puno. Kung titignan din ang kabuuan nito, sobrang tahimik at tanging mamahaling ilaw lamang ang nagpapaliwanag dito kahit na may araw man. Halos hindi ito napapasukan ng sinag ng araw. Naalala niya noong pinagawa din ang bahay ay pinutol ng mga manggagawa ang isang matayog na baliti na puno na talagang sentro naman kung nasaan matatagpuan ang kwarto ni Lola Celia. Siguro iyon din ang dahilan kung bakit magpapakita ito sa kanya. At ngayon, naniniwala na siya na hindi lamang kathang-isip ang mga ikinikwento ng kanyang anak sa kanya noon tungkol sa kanyang mga namataan. Mag-aalasing ko na ng hapon. Hindi pa rin nila nakikita kahit anino man lang ni Celia sa lugar na iyon. Nagsimula nang umiyak si Kara at yakap-yakap naman siya ng kanyang asawa. Napuno na naman ng negatibo ang kanyang isipan. Maya-maya'y narinig na nila ang kampana sa malapit na simbahan na indikasyong nagpapahiwatig na 6:00 na ng gabi. Nawawala na sila ng pag-asa. Ma? Pa? Pareho silang napatayo mula sa pagkakaupo dahil sa labis na pagkagulat noong marinig ang malumanay na tinig ni Lola Celia mula sa kanilang likuran. Mama! Papa! Naiiyak nitong sambit at
niyakap silang dalawa ng sobrang higpit na halos hindi sila makahinga na. Isang oras din silang nag-iyakan hanggang sa napagpasyahan nilang dalhin ito sa pagupitan ng buhok upang paputulan na ang kanyang mahabang buhok. Habang nasa daan sila, parati namang sinasabi ni Lola Celia sa ama na wala itong kasalanan. Imbis na sisihin ang kanilang mga sarili, ay magpasalamat na lang daw sila kay Gerald sapagkat ito ang tumulong sa kanya. Naikwento niya kasi ito sa binata. May kagamitan daw ito sa katawan na ibinigay sa kanya para hindi siya nito tuluyang makuha. Maliban pa riyan, akala ni Lola Celia na protektado na siya ng husto dahil doon. Kaya sinasadya niyang hawakan ito nang muli itong nagpakita sa parke bandang 6:00 ng gabi. Ang hindi niya alam, kaya pa rin pala siyang nakawin nito. At yun ang naging dahilan upang makulong siya sa puno ng 1 linggo. Kaya iyon Kuya Bari, mabuti na lang talaga at naibahagi niya ang kanyang nakita noon kay Lolo Gerald. Opo, tama po ang inyong narinig. Naging asawa niya ito ilang panahon na ang nakalipas. Madalas nga'y binabangungot si Lola sa karanasan niyang iyon. Ngunit salamat na lang at nandyan si Lolo. Wala ring nakakaalam kung ano ang totoong nangyari sa kanya noong nasa puno siya dahil nanatili itong sikreto sa kaloob-looban niya. Ang tanging isasagot niya lamang sa mga ganoong tanong ay tanging pagmamahal lamang ang makapagsasalba sa iyo. Sadyang totoo nga na ang mga ganitong elemento ay ang ibang pagkatao mo o ang masama mong ugali ang kanilang gagayahin maliban sa mukha at iyong pisikal na anyo. Kung hindi mo ito hahawakan, ay hindi ka nito makukuha. At bukod din sa pagmamahal, tanging panalangin at pananalig lamang sa Diyos ang makapag-aalis sa kanila mula sa iyo at makapaglayo sa iyo mula sa kanila. Sadyang tunay na makapangyarihan ang nasa itaas, kaya't manalig lamang tayo sa Kanya kahit ano pa ang mangyari. Ito na po ang kwento ng aking Lola Celia nang minsang nagkaroon siya ng kakaibang karanasan na nagbigay sa kanya ng kakaibang kilabot at direksyon sa kanyang buhay. Hanggang dito na lang po Kuya Bari at maraming salamat po kung sakaling mabasa niyo rin po ito sa inyong channel. More power po and God bless po sa lahat ng nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Aurelia. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.